Bah, paano kaya ang Davao City ngayon? Yung Davao City at saka yung First District ng Davao. Yung Davao City mismo. Kasi nandyan yung Davao City at saka nandyan yung First District sa Davao. Alam niyo kung bakit? Kasi itong Davao City, sa pagiging mayor, ang tumatakbo dyan ay si Rodrigo Duterte, ngayon nakakulong sa ICC. Doon naman sa First District ay si Pulong Duterte na anak ni Duterte. So ang kalaban dyan ay yung magkapatid naman na abogado. Parehong lawyer yan. Attorney Carlo at Attorney Migs Nograles. Si Migs ang tumatakbong kalaban ni Pulong. At si Carlo ang kalaban ni Duterte. So, di ba? Ay ngayon, kaya mayroong development dyan at natanong natin kung ano mangyayari kasi si Pulong ay ang balita natin umalis na dahil matapos bigyan ng Travel Authority ng Kongreso 16 na mga bansa ang kanyang iikutin. At ang balita ko, babalik na lang siya sa May 10. O 2 araw na lang before election. So ibig sabihin hindi makakapangampanya. Inabando na? Yung parang ganon. Kasi ganito po yan eh. Ang Kongreso at Senado, pag nagre-recess, hindi ibig sabihin yan bakasyon sila. Nagre-recess yung mga yan at yan ang tamang pagkakataon at panahon na babalik sa distrito ang mga congressman para asikasuhin ang problema. Ayusin ang problema ng kanyang distrito. Konsultahin ang mga mamayan kung anong problema at anong kailangang batas. Alamin kung ano ang dapat gawin ng isang congressman na kumakatawan sa isang distrito sa buong Pilipinas. Yan ang purpose ng recess. Hindi nag-recess ang Kongreso at Senado para magbakasyon lang sila at magpasarap sa buhay. Hindi. Alam niya ng mga congressman ngayon at alam niya ng mga dating congressman. Pag-recess, yan ang tamang panahon para iyong ikutin ang buong barangay at lahat ng lugar sa distrito mo para alamin mo ang kanilang kalagayan, pangkabuhayan, seguridad, ano ang kailangan nila, anong dapat gawin na mga batas para sa kanila, ano ang dapat na mga programa at proyekto para sa kanila. In other words, pag-recess, dapat tutok. Dapat nandun ka sa barangay, nandun ka sa distrito para pangalagaan mo ang iyong mamamayan. Bakit ngayong nakareses ang Kongreso, si Pulong Duterte, ay umikot sa 16 na mga bansa. Dati 3 lang yata yun. Humingi pa ng additional travel authority. Ibinigay naman ng Kongreso. So walang bias, walang pakundangang ibinigay lahat. Kahit na parang hindi naman tama. Ibig sabihin, kung pupuntahan mo yung 16 na mga bansa, para saan yun? Hindi naman yun ang iyong distrito. Hindi naman yun ang iyong kinakatawan sa Kongreso para gumawa ka ng batas. Ang kinakatawan ni Pulong Duterte ay yung unang distrito ng Davao. Kaya siguro maaaring baka tinanggap na niya si Nograles na ang mananalo. Kaya ngayon si Nograles parang masarap ang kampanya dahil ang kalaban niya ay nag-iikot sa buong mundo. Siya naman ay nag-iikot sa barangay. O isang kayo? Doon kayo sa umiikot sa buong mundo? O doon kayo sa umiikot sa barangay at bayan? Or lugar? Yun po yung galaw ngayon ni Migs Nograles. Attorney Nograles. Kapatid ni Attorney Carlo Nograles na tumatakbong mayor. So yung ang kapatid na Carlo, parehong nasa Davao. Umiikot sa Davao City at First District para kanilang ikampanya ang sarili sa pagiging mayor at congressman. Yun naman kanilang kalaban, yung isa ay nakakulong at yung isa ay umiikot-ikot sa kalawakan ng mundo. Yan ang sitwasyon ngayon. Kaya kayong mga butante yan sa Davao, alam na ninyo ang gagawin nyo. Kung gusto nyo ang tunay na pagbabago, nandyan po nagpapakilala sa inyo ang magkapatid na Nograles na anak ng dating speaker. Baka po magbabago ang Davao, baka lalong uunlad ang Davao. Baka po yung unang distrito ng Davao ay lalong gaganda dahil yung nabalitang di umano'y 51 billion, hindi pa rin may paliwanag until now. Okay? Kung saan napunta. Ay alam nyo yung 51 billion na project, pag yan ibinuha sa isang distrito, ay mayaman talaga. Uunlad sana, pero wala namang nangyari. Bakit matraffic at binabaha pa rin kayo? Di ba? So, nasaan yung 51 billion kung totoo yan? Although, yan naman lumabas na balita na pwedeng totoo kasi dahil sila ay nasa kapangyarihan nun. Siya ay congressman at ang kanyang ama ay presidente ng mga panahon yun. Okay? So, si
dating Pangulong Duterte, medyo may edad na, 80 years old, hindi na bumabata, nakakulong pa, hindi natin alam kung kailan makakalabas kasi mukhang bibilangin ng taon, matagal po ang trial sa ICC. Napakabigat ng kaso, murder at saka torture at iba pa. Mabigat po yan, matagal. Hindi huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga sinasabi ng inyong mga kakampi ng mga DDS na uuwi na, papauwi na, paano uuwi? Wala naman pwede magpauwi dyan kundi ICC. Sabi ng ICC, merong sapat na basihan para siya makulong. At kaya nga itatrial na magsisimula ng September. So, yung mga propaganda na kung sino dyan na makakalaya, makakalabas, palalayain na, puro fake news yan. So, kung pag inihalal nyo si Duterte, di ang mayor nyo nakakulong. Ayan ang mangyari sa Davao. So, bahala na kayo. Kaya ko lang napapag-usapan at natatanong kasi kinukumpara lang natin yung magkapatid ni Nograles nandiyan sa Davao kumakampanya para maging mayor at maging congressman. Yun ang mga mag-ama, yung isa ay nag-iikot at yung isa naman nakakulong. Ay isang kayo. O di ba? Kung gusto niyo ng kaunlaran at development, kaya bahala na kayong taga Davao kung ano inyong pagpipilian. Sinasabi ko lang kung ano ang sitwasyon. Para sa ano ba ang gusto niyo? Yung araw-araw niyong makita ang inyong mayor at inyong congressman, linggo-linggo? O yung nakakulong o kaya ay umiikot sa kung saan-saan, kalawakan, na hindi rin natin alam kung bakit umiikot ng ganyan karaming mga bansa. Okay? So, ito yung Duterte laban sa mga Nograles. Nograles laban sa Duterte. Yan ay hindi rin magkalayo. Magkakamag-anak din yung mga yan. Pero ganyan talaga ang politika. Kahit na local issue yan, local politics sa Davao at unang distrito ng Davao, national because mga Duterte ang sangkot dito. Kaya pinapaalala lang natin dahil tuloy na po ang kampanya. Okay? Bahala na kayo na mga botante. Pinapaliwanag ko lang po ang sitwasyon. Nasa inyo kung sinong iboboto po ninyo. Malaya po kayo para sa inyong kalayaan, inyong development, kaunlaran, katahimikan, kayong mga botante sa Davao City at sa unang distrito. Kayo ang makapagpapasya kung sino ang gusto niyong susunod na mayor, susunod na congressman. Nandyan po yung mga nagpapakilalang gustong maging mayor, congressman, at hinabi ko na kung sino-sino mga pangalan yan. Please comment, react sa isyong ito. Alam kong hindi lang taga Davao, marami pong mga mamamayan sa buong mundo na taga Davao. Okay? Mga OFW taga Davao, mga Pilipino sa abroad may kamag-anak sa Davao. Marami mga taga rito sa Metro Manila, taga Luzon, Visayas, Mindanao, may kamag-anak sa Davao. Kalat na kalat po ang lahi, di ba? Kaya kayo ang makapangyarihan dito, kayo po ang aming binibigyan ng information dito. Nasa sa inyo yan. Kung paano nyo igabay ang mga butanteng kamag-anak nyo, paano nyo pangalagaan at proteksyonan at sabihan ang inyong mga butanteng kaibigan, kamag-anak yan sa Davao City, this coming election, malaya po kayo. Exclusive sa bawat butante ang karapatan at kung sino ang kailang iboboto. Ang punto ko lang dito, kaya ko tinapik ito, ay para meron kayong pagpilian at saka kung ano ang sitwasyon ng kandidato. Yung nasa Davao or nasa malayong lugar. Kayo na po ang bahala. Please like and share ang video.